Hindi ako mahilig bumiyahe sa barko. Mas gusto ko ang eroplano o kaya naman bus. Pero nung mga panahong yun, wala akong choice. Kailangan kong makarating sa pupuntahan ko sa pinakang murang paraan. Kaya sumakay ako sa isang malaking pampasaherong barko na aalis ng gabi. Ako nga pala si Jeric. Pagdating ko pa lang sa pantalan, normal naman ang lahat. Maingay, matao, may nagtitinda ng mani at tubig. At maaamoy mo agad ang halong amoy ng dagat, diesel at lumang bakal. Nasa economy section ang ticket ko. Isang malawak na bahagi ng barko na puro folding bed at plastic chairs. Dikita ng mga tao. May mga natutulog na agad kahit hindi pa umaalis. Nakahanap ako ng pwesto malapit sa gilid, katabi ng maliit na bintanang puro gasgas ang salamin. Doon ako nakaupo at nilagay ang bag ko sa kandungan. Makalipas ang ilang minuto, umandar na ang barko. Unti-unting lumiit ang ilaw ng syudad habang lumalayo kami. Naging itim ang paligid. Tanging mga ilaw na lang ng barko ang nakikita sa labas. Noong una, maayos pa. May mga batang naglalaro. May ilang pasaherong nagkukwentuhan. May mga natutulog ng nakabukas ang bibig habang umaalog ang barko. Pero bandang 12:00 ng gabi, may napansin ako. Parang biglang humina ang ingay. Isa-isang natahimik ang mga tao. Yung ibang gising kanina, nakatulog na. Yung iba na may tahimik lang at nakatiting sa sahig. At doon ko narinig mahinang katok mula sa salamin ng bintana sa tabi ko. Napalingon ako agad. Wala namang tao sa labas. Tubig lang, kadiliman at refleksyon ng loob ng barko. Nag-isip ako, baka may tumatamang lubid o bakal sa labas kaya may tunog. Pero maya-maya, 3 beses ulit. Tumayo ako at lumapit sa upuan ng kabilang side. Kinabahan ako kahit pinipilit kong maging rasyonal. Paglapit ko, napansin ako ng matandang babae sa tapat ko. Payat siya, nakabalot ng kumot at kanina ko pa nakikitang gising kahit halos lahat tulog na. Tumingin siya sa akin tapos doon sa dating inuupuan ko. "Lumipat ka?" Tanong niya. "Opo, may kumakatok po kasi sa bintana." Bigla siya napayuko, parang ayaw niyang marinig ang sinabi ko. Ilang segundo siyang natahimik bago bumulong. "Pag may kumatok sa gitna ng dagat, huwag mong lilingunin." Natawa ako ng pilit. Kanina ko pa nga po nililingon eh. Hindi na siya ngumiti. Sa halip, tumingin siya diretso sa akin. "Kung 3 beses na, huli na." Napatayo ako sa kaba. Ano pong ibig sabihin nun? Pero hindi na siya sumagot. Humiga siya, tinakpan ng mukha ng kumot at hindi na gumalaw. Sinubukan kong kausapin ulit pero hindi na talaga siya kumibo. Maya-maya, narinig ko na naman. Hindi na sa bintana ko, kundi sa bintana sa likod ng buong economy section. Sabay-sabay na patingin ang ilang gising na pasahero. Pagkarinig ng lahat sa katok, bigla nag-iba ang pakiramdam sa loob ng economy section. Kanina ay tahimik lang. Ngayon, ramdam ko na ang kaba ng bawat tao. May isang nanay na agad niyayakap ang anak niya. May lalaking tumayo at sumilip sa bintana sa likod. May ilan naman nagkunwaring walang narinig at nagtalukbong ng kumot. Ako, hindi na mapakali. Yung matandang babae sa tapat ko, nakatakip pa rin ang muka. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng kumot. Lumapit ang isang crew member. "Ano pong problema rito?" "May kumakatok sa labas," sabi ng isang pasahero. Nairita pa siya noong una. "Nasa gitna po tayo ng dagat. Wala pong ibang tao sa labas." Pero eksaktong matapos niyang sabihin yun, mas malakas, mas madiin,
Parang kamao na mismo ang tumatama sa salamin. Napaatras ang crew member. Kita ko ang pamumutla ng mukha niya. Biglang umiyak ang ilang bata. Nagsitayuan ng mga tao. Yung iba, nagpapanik na. Kinukuha ang mga gamit nila na para bang makakatakas sila kahit nasa gitna kami ng dagat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng barko habang umaalo ng malakas. Tapos namatay ang ilaw. Isang iglap na kadiliman. Nagsigawan ng mga tao. Narinig ko ang pagbagsak ng mga bag, iyakan ng bata, dasal ng matatanda at yabag ng mga taong nagtutulakan. Pagbukas ng emergency lights, doon ko nakita ang crew member. Nakatayo pa rin siya sa harap ng bintana pero hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa salamin. Daan-daan siyang umatras. Parang may nakita siyang hindi niya matanggap. Pagharap niya sa amin, nanginginig ang labi niya. May mukha sa labas. Lalong nagkagulo ang lahat. May isang lalaki ang sumilip para tignan. Pero bigla siyang napasigaw at natumba pa atras. Hinimatay siya sa sahig. Hindi ko na kinaya. Napalingon din ako. At sa loob ng ilang segundo, may nakita akong anyo sa labas ng salamin. Maputlang muka, basa, nakadikit ang noo sa bintana. At ang pinaka natatandaan ko, nakangiti ito. Kasabay ng isa pang katok. Napaatras ako at natumba sa upuan. Pagkatapos nun, sabay-sabay umugong ang sirena ng barko. Nagmamadaling dumating ang ibang crew at ipinasara ang buong section. Pinaakyat kami sa mas mataas na bahagi habang magulo ang lahat. Walang nagpaliwanag, walang nagsabi ng kung ano ang nangyari. Hanggang madaling araw, wala nang natulog. Tahimik na ang lahat, wala nang nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, noong tuluyan kaming dumaong sa pier, hindi na ako naghintay ng kahit ano at umalis na agad ako. Hindi ko alam kung anong nilalang yon. Pero hindi na rin ako nagtanong pa. Mas pinili ko na lang umalis dahil alam kong mas ligtas yon. Bagong lipat lang ako noon sa Samar nang makapasok akong trabador sa isang pier. Kailangan ko ng trabaho, kaya kahit mabigat ang gawain, buhat ng kargamento, tali ng mga barko at paglilinis ng pantalan, tinanggap ko na agad. Unang linggo ko pa lang, napansin ko ng kakaiba ang lugar. Sa umaga, normal lang, maingay, mainit at puno ng tao. May mga mangingisdang pabalik, mga barkong paalis at mga tindero ng kape sa gilid. Pero pagsapit ng gabi, parang ibang mundo ang pier. Umahaba ang mga anino ng poste. Lumalakas ang hampas ng alon sa konkretong gilid. At kapag gumuho pa ang ingay ng makina ng barko, tanging hangin at tubig lang ang maririnig mo. May matandang trabahador doon na mahilig magkwento habang nagyoyosi. Pag madaling araw, huwag kang basta sisilip sa dulo ng pier. Anong meron doon? Tanong ko. May tumatawag minsan. Natawa lang ako. Akala ko binibiro lang ako dahil baguhan ako. Lumipas ang ilang araw at nasanay ako sa trabaho. Mabigat pero kaya naman. Ang hindi ko lang gusto, yung night shift. Madalas alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw kami. Kaunti na lang ang tao. At minsan, 2 o 3 lang kaming naiiwan sa malawak na pier. Isang gabi, pinabantay ako sa dulo habang hinihintay ang maliit na cargo vessel na darating bago mag-umaga. Mahina ang ilaw roon. Isa lang ang poste at may bahagi pang kumikislap ang ilaw. Tahimik ang paligid, madilim ang dagat, pero may kaunting liwanag mula sa buwan na tumatama sa alon. Nakasandal ako sa rehas habang umiinom ng kape nang may marinig akong kakaiba. Parang mahinang pag-awit. Hindi malinaw na salita. Mas parang himig na sumasabay sa hangin.
Tumayo ako ng tuwid. Akala ko may radyo lang sa malayo, pero nang huminto ang hangin, nandun pa rin ang tunog. Mahina, malungkot, at galing sa ibaba. Lumapit ako sa gilid ng pier at sumilip sa tubig. Wala akong nakita noong una, kundi alon at itim na lalim. Pero maya-maya, may umangat sa ibabaw. Una kong nakita ang buhok. Mahaba, basang-basa, dumidikit sa maputlang balikat. Pagkatapos ay muka. Isang babae. Napakaganda ng mukha niya, pero hindi normal ang dating. Masyadong maputla, masyadong kakaiba ang mga mata. Hindi kumukurap. Nakahawak siya sa konkretong pader ng pier, habang kalahati ng katawan niya ay nasa tubig. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tinitigan niya lang ako habang tumutulo ang tubig sa pisngi niya. Dahan-dahan siyang ngumiti at doon ko napansin ang kamay niya. Mahaba ang daliri, halos parang buto, at may manipis na lamad sa pagitan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napaatras ako ng isang hakbang, pero hindi ko pa rin maalis ang tingin. Saka siya gumalaw. Isang mabilis na galaw ng katawan sa tubig. Sobrang bilis. Sumiklab ang tubig sa ilalim ng pier. At sa saglit na pag-ikot niya, nakita ko ang ibabang bahagi ng katawan niya. Hindi paa, kundi mahabang buntot na kumikislap sa liwanag ng buwan. Kasunod nun, sumisid siya pabalik sa kailaliman. Malakas ang tunog ng tubig na humampas sa simento. Napaupo ako sa sahig sa sobrang gulat. Nang dumating ang kasama kong trabahador, nakita niya akong namumutla. Ano nangyari sa'yo? May ilang segundo akong hindi nakasagot. May babae sa tubig. Tumingin siya sa dagat, tapos sa akin. May buntot? Tanong niya ng seryoso. Lalong nang lamig ang pakiramdam ko. Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga siya. Ay nako. Sinabi ko na kay Foreman, huwag ilagay ang baguhan dito mag-isa. Pagkatapos nun, hindi ko na ikwento sa iba. Baka pagtawanan lang ako. Pero gabi-gabi, umaasa akong baka makita ko ulit siya. Nag-night shift ako ng maraming buwan. Minsan sumisilip ako sa parehong lugar. Minsan, pinapatay ko pa ang ilaw sandali para mas luminaw ang tubig. Pero wala akong narinig na himig. Wala akong nakitang anino. Makalipas ang ilang buwan, umalis na rin ako sa trabaho ko sa pier. At hindi ko na talaga siya nakita. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo Sir Dave. Ako po si May, at hindi ko makakalimutan ang gabing yun sa barko. Mahilig akong bumiyahe, pero yun ang una kong beses na sumakay sa barko para sa mahabang biyahe. Sanay ako sa bus at eroplano, kaya excited din ako noong una. Sabi ng mga kasama ko, masaya raw sa barko. Mahaba ang oras para magpahinga, malamig ang hangin sa deck, at maganda raw panoorin ng dagat sa gabi. Noong una, maayos naman ang lahat. Pagkaalis namin sa pantalan, maliwanag pa ang paligid. Maraming pasahero ang nagkukwentuhan. Umupo ako sa pwesto ko sa tourist section at nanood muna sa bintana habang papalayo ang mga ilaw sa dalampasigan. Bandang 12:00 ng gabi, tahimik na ang barko. Karamihan sa mga tao tulog na. Yung iba, nakasandal sa upuan. Yung iba, may kumot na. Ako naman, gising pa rin at nakaramdam ako na para ako naiihi. Ayaw ko sanang umalis sa pwesto ko dahil medyo malayo ang banyo. Nasa dulo ng hallway. Pero wala akong choice. Habang naglalakad ako,
Ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng barko at mahinang kalansing ng bakal kapag sumasabay sa alon. Medyo malamig din ang hangin sa hallway kahit sarado naman ang mga bintana. Pagdating ko sa banyo, 3 cubicle lang nandun. 2 ang bukas, yung nasa pinakadulo sarado. Pumasok ako sa gitnang cubicle. Habang nasa loob ako, may narinig akong tunog mula sa huling cubicle. Napahinto ako. Akala ko may tao sa loob. Ilang segundo ang lumipas. Sunod-sunod na katok. May tao po ba? Tanong ko. Walang sumagot. Kinabahan ako, pero sinabi ko sa sarili ko na baka may pasahero na nahihirapan lang buksan ng lock. Paglabas ko ng cubicle at nung maghuhugas na ako ng kamay, narinig ko ulit. Parang may malakas na umampas sa pinto ng huling cubicle. Napatalon ako sa gulat. Napatingin ako sa salamin sa ibabaw ng lababo. Kita ko doon ang refleksyon ng 3 cubicle. 2 bukas, yung nasa dulo, sarado pa rin. At dahan-dahang gumalaw ang pinto nito. Parang may humihila mula sa loob. Kinabahan ako. Hello? Tawag ko ng mahina. Wala pa ring sumagot. Lumapit ako ng dahan-dahan kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa harap ng cubicle, mabilis kong hinila ang pinto. Bumukas ito agad, pero walang tao. Walang paa sa ilalim, walang tao sa loob, walang kahit ano. Pero basa ang sahig, parang may bagong tumulong tubig. At sa likod ng pinto, may 4 na mahahabang gasgas sa bakal. Parang kinayod ng matutulis na kuko. Napaatras ako. Pagtingin ko sa salamin, akala ko may nakatayo sa likod ko. Isang maputlang babae, nakatungo, basa ang mahabang buhok. Mabilis ako napalingon. Wala. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na rin. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako palabas ng banyo at halos madulas sa hallway. Napatingin ng ilang pasahero sa akin, pero wala akong pakialam. Bumalik ako sa upuan ko at nagtalokbong ng jacket kahit nanginginig ako sa takot. Mula sa pwesto ko, tanaw ko ang daan papunta sa CR. Bawat bukas ng pinto ng hallway, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may lalabas mula roon at dediretso sa akin. Hindi na ako bumalik sa banyong yun buong biyahe. Hanggang makarating kami sa Pantalan, tiniis ko na lang ang kaba at hindi na natulog. Pagkababa ko ng barko, para akong nakahinga ng maluwag. At mula noon, tuwing sasakay ako ng barko, sinisigurado kong gumagamit muna ako ng banyo bago pa man umalis ang biyahe. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Leia at ilang taon na akong nagtatrabaho sa maliit na convenience store malapit sa bilihan ng ticket sa pier. Maliit lang ang pwesto namin. May mga delata, noodles, kape, biskwit at kung ano-ano pang kailangan ng mga pasaherong naghihintay ng biyahe. Sa umaga hanggang hapon, sobrang busy. Mahaba ang pila ng ticket booth sa tabi namin. Kaya madalas pumapasok ang mga tao para bumili ng tubig, yosi o kaya naman mga snacks. Maingay, magulo at punong-puno ng tao. Pero pagsapit ng gabi, ibang-iba ang lugar. Kapag paalis na ang huling mga barko, kumukonti na ang tao. Humihina ang ilaw sa paligid at maririnig mo na lang ang hampas ng alon at ugong ng makina sa malayo. Isang gabi, nag-overtime ako. May absent kasi kaming kahera at kailangan kong tapusin ang inventory. Lampas 11:00 na nun at halos sarado na lahat ng tindahan sa paligid. Kami na lang ang bukas. Mag-isa na lang ako sa loob. Yung ilaw sa labas ng store, medyo mahina na at kumikislap pa minsan. Tanaw ko mula sa counter
Ang daan papunta sa ticket area. Wala nang tao roon. Puro bakanting upuan na lang at kalat na resibo sa sahig. Tahimik na tahimik ang paligid. Habang nagbibilang ako ng stock ng soft drinks, may narinig akong yabag sa labas. Napatingin ako agad sa pinto. Akala ko may huling customer, pero wala akong nakita. Lumabas pa ako ng konti sa counter at sumilip sa salamin ng pinto. Walang tao sa harap ng store. Bumalik ako sa loob at tinuloy ang trabaho. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ulit. Ngayon, mas mabilis. Parang may naglalakad ng nagmamadali. Napatingin ako sa kabilang side ng store, sa bintanang salamin, kung saan tanaw ang madilim na daan papunta sa ticket booth. At doon ko siya nakita. May figurang itim na dumaan. Mabilis lang, parang anino ng tao. Pero sobrang itim na parang walang detalye. Wala siyang muka, walang kulay ng damit. Isang hugis lang na tao na dumaan sa harap ng bintana. Napatras ako. Sigurado akong hindi yun normal na tao. Kasi kung tao yun, dapat may ilaw na tumatama sa kanya. Dapat may mukha akong nakita. Dapat may tunog ng tsinelas o sapatos. Pero wala. Napalunok ako at lumapit sa pinto. Sinilip ko ang labas. Walang tao. Bakante ang daan. Gumagalaw lang ang plastic na nakasabit sa poste dahil sa hangin. Bigla ko narinig ang tunog ng maliit na bell sa taas ng pinto. Parang may pumasok. Napaharap ako agad. Sarado pa rin ang pinto. Walang tao sa loob. Nanginginig ang kamay ko. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa likod ng counter. At doon, may nakita akong maitim na hugis na nakatayo sa pinakandulong bahagi ng mga dilata. Hindi siya gumagalaw. Matangkad ito at mas maitim pa kaysa kanina. Mabilis akong napalingon, pero wala na. Doon na ako nataranta. Kinuha ko agad ang bag ko, pinatay ang ilaw, at halos nanginginig habang isinasara ang rolling shutter. Hindi ko na tinapos ang inventory. Habang kinakandado ko ang pinto, ramdam kong may nakatingin mula sa loob ng store. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, ikunento ko sa manager namin ang nangyari. Tumahimik lang siya saglit bago nagsabing, "Matagal na yan." May dati raw kaming tauhan na ayaw mag-overtime mag-isa dahil may nakikita ring dumadaan sa bintana kapag madaling araw. At pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako pumayag magsara ng mag-isa. At hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa lumang pier at nakikita ang pwesto ng dating store namin, naaalala ko pa rin ang figurang itim na dumaan lang, na parang may hinahanap sa loob. Dahil panahon ngayon ng pagnilay-nilay, may naalala kong karanasan ko noon at gusto ko itong ibahagi dito sa PNT Stories. Ako si Vilma. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Leyte. Halos magkakakilala ang mga tao sa lugar namin. Doon din ako lumaki na naniniwala sa Diyos, pero hindi ako yung taong palasimba. Hanggang sa dumating yung panahon na parang sabay-sabay akong nilaman ng problema. Sunod-sunod, walang pahinga. Una, nawalan ako ng trabaho sa bayan. Sumunod, nagkasakit ang nanay ko. At ang pinakang masakit, iniwan ako ng taong akala ko makakasama ko habang buhay. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Kahit anong dasal ko sa bahay, parang wala nang nakakarinig. Hanggang sa isang gabi ng Semana Santa, tahimik ang buong baryo. Walang batang naglalaro, kahit yung mga aso, bihirang tumahol. Parang may kung anong bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Nakatulala lang ako sa loob ng bahay namin habang pinapakinggan ang mahinang hangin na dumadaan sa mga
dingding na kahoy. Doon ko naisip, simbahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na pumunta doon. Hindi dahil banal ako, kundi dahil wala na akong ibang matakbuhan. Alam kong gabi na, oras na, pero sabi nga ng matatanda, lalo raw makapangyarihan ng dasal kapag tahimik ang paligid. Kaya kahit may konting kaba, kumuha ako ng maliit na flashlight at lumabas ng bahay. Malamig ang hangin. Habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa lumang simbahan ng baryo, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Yung mga bahay na nadadaanan ko, lahat patay ang ilaw. Wala nang naririnig kundi yabag ko at tunog ng tsinelas ko sa lupa. May ilang beses na napapalingon ako. Hindi dahil may nakita ko, kundi dahil pakiramdam ko may sumusunod. Pero tuwing lilingon ako, wala naman. Walang kahit ano. Pagdating ko sa simbahan, mas lalo kong kinabahan. Matagal na tong simbahan, luma na ang pintura at may mga bahagi ng pader na parang unti-unti nang kinakain ng panahon. Nakabukas ng bahagya ang malaking pintuan. Hindi ko alam kung sinadya o sadyang naiwan lang. Dahan-dahan ko itong tinulak. Yung tunog ng kahoy na pinto parang umingay sa buong loob. Madilim, halos wala akong makita. Tanging liwanag lang ng flashlight ko ang gumuhit sa sahig, sa mga upuan at sa altar sa unahan. Tahimik na tahimik. Yung tipong maririnig mo, ultimo paghinga mo. Lord, tulungan mo naman ako. Halos pabulong ko na dasal. Pumasok ako sa loob at umupo sa isa sa mga bangko. Tinapat ko ang flashlight ko sa altar. Doon ko nakita ang mga rebulto. Si Mama Mary, si Jesus, at iba pang mga santo na nakapwesto sa gilid. Lahat sila nakatingin sa unahan. Tahimik, parang mga saksi sa lahat ng dasal ng mga taong dumadaan dito. Huminga ako ng malalim at pumikit. Sinubukan kong magdasal, pero habang nakapikit ako, may kung anong pakiramdam na unti-unting gumagapang sa likod ko. Ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata at doon ko napansin parang may kakaiba sa mga rebulto. Hindi ko agad maipaliwanag. Siguro dahil sa anino, siguro dahil sa ilaw ng flashlight ko. Pero may pakiramdam ako na hindi na sila pareho ng itsura kanina. Parang mas nakatingin sila sa akin. Mas buhay. Napalunok ako. Imposible. Tinapat ko pa ng maayos ang ilaw. Isa-isa kong tinignan ang mga mukha nila. Tahimik pa rin ang simbahan, pero sa dibdib ko, parang may kumakalabog, isa kaba. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang isang tanong na hindi ko maalis. Paano kung hindi lang ako yung nandito ngayong gabi? At doon ko naramdaman yung unang malamig na hangin na dumaan mismo sa likod ko kahit sarado na ang lahat ng bintana. Dahan-dahan akong napalingon sa likod ko. Wala. Mga bangko lang. Kadiliman. Tapos katahimikan. Pero pagbalik ko ng tingin sa altar, napahigpit ang hawak ko sa flashlight. Hindi na pareho. Sigurado ako. Kanina, nakatingin sa unahan ng mga rebulto. Ngayon, yung rebulto ni Mama Mary, nakatagilid na ang ulo. Diretso na sa akin ang tingin. Nanlamig ang buong katawan ko. Paano nangyari yun? Agad kong tinutok ang ilaw sa ibang santo. Yung rebulto ni Jesus, bahagyang nakayuko kanina. Ngayon, nakataas na ang muka. At kahit kahoy lang dapat yun, kitang-kita ko ang mga mata. Parang hindi na pintura. Parang basa. Parang may luha. Bigla ko napatayo. Ano ba to? Hindi naman to totoo, di ba?
Pero bago pa ako makalakad pa atras, parang may tumamas sa kahoy. Galing sa gilid. Mabilis kong tinutok ang flashlight doon. Isang maliit na rebulto ang nahulog sa sahig. Pero wala namang tao, wala ring hangin, walang kahit anong pwedeng magpabagsak nun. Unti-unti akong umatras. Pakiramdam ko, parang sumisikip ang loob ng simbahan. Parang lumalapit ang mga pader. At doon ko narinig, may pabulong na sabay-sabay. Vilma. Napahinto ako. Hindi ako nagkakamali. Narinig ko, pangalan ko. Sinong nandyan? Walang sumagot, pero ang bulong lalo pang lumakas. Galing sa harap, galing sa altar, galing sa kanila. Dahan-dahan kong ibinalik ang ilaw sa mga rebulto. At doon, tuluyan akong nanghina. Lahat sila nakaharap na sa akin. Hindi na sila nakatingin sa unahan. Sabay-sabay silang gumalaw nang hindi ko napansin. At sa liwanag ng flashlight ko, kitang-kita ko na ang mga mukha nila. Hindi na banal. Yung ibang santo, parang nakakunot ang noo. Yung iba, parang umiiyak. At may ilan na parang galit. Hindi. Umatras ako. Nanginginig na ang tuhod ko, pero hindi pa tapos. Yung rebulto ni Jesus biglang gumalaw. Mabagal. Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka tutok na tutok. Yung ulo niya unti-unting yumuko hanggang sa nakatingin na siya diretso sa akin. At doon ko narinig yung unang patak. Tumama sa sahig. Tinignan ko. May tumulo mula sa mata ng rebulto. Hindi ko alam kung ano yun. Pero malinaw. Hindi yun normal. Patawad po. Bigla kong sabi. Hindi ko alam kung bakit. At parang doon sila lalong nag-react. Biglang may bumagsak na naman. Tapos isa pa. Parang may galit. Parang may gustong ipahiwatig. At yung mga bulong naging mas malinaw. Mas malakas. Wag. Hindi ko na inintindi kung ano pa ang mangyayari. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako huminto. Halos mabitawan ko ang flashlight habang tinatahak ko ang gitna ng simbahan papunta sa pintuan. Ramdam ko may sumusunod. Hindi ko sila nakikita pero ramdam ko talaga. Yung mga yabag na hindi tumutunog. Yung presensya na dumidikit sa likod ko. Paglabas ko ng simbahan, halos madapa ako sa hagdan. Hindi ko na sinara ang pinto. Tumakbo lang ako pauwi. Hindi ako huminto kahit hingal na ako. Hanggang sa makarating ako sa bahay. At agad kong isinara ang pinto. Nilak ko. At doon lang ako nakaupo sa sahig. Nanginginig at umiiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganun. Basta ang alam ko, simula nung gabing yon, hindi na ako bumalik sa simbahan. Kahit kailan. Marahil sasabihin niyong hindi totoo yung kwento ko. Pero ako mismo ang nakaranas. At matapos yun, mas pinili ko na lang magdasal sa bahay. Naniniwala pa rin naman ako sa Diyos. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan kong yun.